Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Alam mo ba na sa tuwing binubuksan mo ang Biblia, may pagpapalang naghihintay sa iyo? 10 pagpapalang espiritual na tinatanggap natin sa pagbabasa ng Biblia, sabayang pagbasa at pagninilay. Ang pagbabasa ng Biblia ay higit pa sa isang nakagawian. Ito ay isang personal na pakikipagtagpo sa Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, tayo'y Kanyang ginagabayan, pinalalakas at pinagpapala ang ating buhay. Narito ang 10 pagpapalang espiritual mula sa salita ng Diyos na tinatanggap natin sa pagbabasa ng Biblia. Unang pagpapala, nagbibigay ng karunungan sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 9, talatang 10 ay sinasabi, sapagkat ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Pagninilay. Ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang sa Panginoon. Sa pagbabasa ng Biblia, binibigyan niya tayo ng kaunawaan upang mamuhay ng matuwid at makadiyos. Ikalawang pagpapala, nagbibigay ng liwanag sa landas. Sa Aklat ng Mga Awit Kapitulo 119 talatang 105, sinasabi, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pagninilay. Kapag tila madilim ang ating dinaraanan, ang salita ng Diyos ang ating liwanag. Ginagabayan niya tayo sa tamang landas araw-araw. Ikatlong pagpapala, pinatitibay ang pananampalataya. Sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, talatang 17, ay sinasabi, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pagninilay. Habang binabasa at pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, lalong tumitibay ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ika-4 na pagpapala, nagdadala ng kapayapaan. Sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, talatang 165, ay sinasabi, dakilang kapayapaan ay nasa kanila na umiibig ng iyong kautusan, at sila'y walang katitisuran. Pagninilay. Ang kapayapaan mula sa Diyos ay nagbibigay kapanatagan sa ating puso. Kapag iniibig natin ang Kanyang kautusan, napapalitan ng kapayapaan ang takot at pag-aalala. Ika-5 pagpapala, nagtutuwid at nagtuturo ng katuwiran. Sa Aklat ng Ika-2 Timoteo Kapitulo 3 talatang 16 ay sinasabi, ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagtuturo na nasa katuwiran. Pagninilay. Itinuturo ng Biblia ang tama at itinutuwid tayo kapag tayo'y naliligaw. Hinuhubog nito ang ating pagkatao upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Ika-6 na pagpapala, nagbibigay ng pag-asa. Sa Aklat ng Roma Kapitulo 15 talatang 4 ay sinasabi, sapagkat ang anumang mga bagay na nangasulat, ng una ay nangasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at kaaliwan ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Pagninilay. Sa gitna ng pagsubok, ang salita ng Diyos ay nagbibigay aliw at pag-asa. Ipinapaalala nito na ang Diyos ay tapat at may mabuting layunin para sa atin. Ika-7 pagpapala, nagbibigay ng lakas sa pagsubok. Sa Aklat ng Jeremias, Kapitulo 15, talatang 16, ay sinasabi, ang iyong mga salita ay nasumpungan ko at aking kinain, at ang iyong salita ay naging sa akin na kagalakan at katuwaan ng aking puso. Pagninilay. Ang salita ng Diyos ang ating lakas kapag tayo'y nanghihina. Ito'y nagdudulot ng kagalakan at panibagong sigla sa ating puso. Ika-8 pagpapala, itinuturo ang pag-ibig ng Diyos.
Sa aklat ng Juan Kapitulo 3 talatang 16 ay sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagninilay, ipinapakita ng Biblia ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo'y may katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikasiyam na pagpapala, nililinis ang buhay. Sa aklat ng Awit 119 talatang 9 ay sinasabi, saan lilinisin ng isang binata ang kaniyang lakad? Sa pamamagitan ng pag-iingat doon, ayon sa iyong salita. Pagninilay, nililinis ng salita ng Diyos ang ating pamumuhay. Kapag tayo'y sumusunod sa kanyang mga aral, ang ating buhay ay nahuhubog ayon sa kanyang katotohanan. Ikasampung pagpapala, inaakay sa buhay na walang hanggan. Sa aklat ng Juan Kapitulo 6, talatang 63 ay sinasabi, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang napapakinabang. Ang mga salitang aking sinalita sa inyo ay Espiritu at mga buhay. Pagninilay, ang mga salita ni Jesus ay nagbibigay buhay ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng Biblia, tayo'y inaakay tungo sa buhay na walang hanggan kay Kristo. Ang Biblia ay mahalagang regalo ng Diyos sa atin. Sa araw-araw nating pagbabasa nito, tayo'y tumatanggap ng karunungan, kapayapaan, lakas, pag-asa, at buhay na walang hanggan. Kung kayo po ay napagpala ng video na ito, mangyaring mag-like, mag-share, at mag-subscribe upang mas marami pang maabot ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.